Ngayon, bakit meron pang sedan? 'Di ba? May hatchback na, may sedan pa. So, yung sedan naman, EDSS, is yung regular size ng car. Taxi, Grab. Ang advantage naman nito compared dun sa mga entry-level na hatchback, mas malakas na ang makina or engine ng mga sedan compared sa mga hatchback. Secondly, storage. So, usually sa mga sedan, EDSS, ay meron siyang extra storage sa likod na nakaseparate. So, kung kailangan mo ng extra legroom, medyo malalaking tao yung sumasakay, sedan will be a more comfortable choice compared to a hatchback. Pagdating nga lang sa fuel consumption, mas may konting lakas sa gasolina si sedan compared kay hatchback. Pero not a big jump. Medyo minimal lang yung difference ng dalawa. Pero yung power na kakailanganin mo para sa everyday at sa kahit anong condition ng kalsada ay kakayanin. Ako personally, na this ay naka Honda Civic. So that's a compact sedan. So personally, ang nagiging problema ko naman both sa hatchback at sa sedan EDSS is yung kanilang ground clearance. May mataas na ground clearance na hatchback which is yung Wigo. Medyo malaking factor kasi ang ground clearance dito sa atin sa Pilipinas, especially kung mapapadaan ka sa mga medyo matatarik at saka sa mga lubak-lubak para maiwasan natin na sumaya. Isa lang yun sa mga disadvantage, and especially kapag may flash flood. Pagkapunta mo ng Manila, hindi pa baha. Pagka uwi mo, kahit sa expressway, nagbabaha. More likely, magpapalipas ka talaga kapag hindi kaya o hindi mo isusugal yung sedan or hatchback mo sa mga ganong situation.